today, we discuss the importance of government and law in our society. So ano nga ba pag sinabi natin government? Government refers to the system or group of people governing a country or community. It is responsible for making enforcing laws, regulating affairs, and providing service to its citizens. So basically, ang government ay may kapangyarihan na gumawa ng mga batas na pwede nilang ibaba upang sundin ito ng mga mamamayan. At ano naman pag sinabi nating law? Law, on the other hand, is a system of rules and regulations that are created and enforced by government or other authority to regulate behavior and ensure justice and order in society. Laws are set in place to protect the rights and freedoms of individuals and to maintain peace and stability in a community. So basically, ang law ay ang mga patakaran na kung saan ito may kakayahan na pahalagahan ng mga bawat isa ang ating mamamayan. Dahil maaari natin ditong makamit ang ating mga gusto, hustisya ng mga namatayan, para anumang mga karapatan, pantao, ay maaari natin ditong makuha. So, what is the sociology of politics? For a long time, people regulated, controlled, and directed their lives only informally. So, sinasabi na mga tao noong unang panahon ay mga informal lamang o walang kakayahan na ipaglaban ng kanilang mga sarili. Ngunit sa pagdaan ng maraming taon, ang ilang mga bansa ay nagkaroon ng magandang pamamalakad. Sa pamamagitan nito ng kanilang mga namumuno o mga government, ay nagkaroon ng mga pagkakataon na magbaba ng batas upang sa ganun magkaroon ng mga kapanalig o magkaroon ng karapatan ng mga tao. And sinasabi dito na ang ilan din mga bansa ay walang pagbabago dahil sinusunod lamang nila ay ang kanilang mga tradisyon. At dahil doon, hindi na bi-break ang cycle kung saan patuloy pa rin itong nangyayari kung ano ang nangyayari noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan nating panahon ngayon. Ideology is a system of values, ideas, beliefs, and attitudes that society or group within it share and accept as fact. It contains a set of attitudes towards the various institutions and processes of society. So basically, ang ideology ay ang pagpapahalaga sa iyong kultura, paniniwala, o anumang grupo mo sa isang lipunan. Good morning everyone, my topic is monarchy. So when we say monarchy, the first thing that comes to our mind is ang malakad or namumuno dito is yung king and queen, which is they have the power and authority to rule their kingdom and country. It said that in a monarchy, power is in the ruler by divine right. So when we say divine right is God gave them the power to rule their kingdom or country. So yung pinakang responsible ng king and queen is to act good and give service para sa mga noble and people or mamamayan sa kanilang bansa. So yung monarchy is the system of government in which monarch is the supreme ruler. So when we say monarch po, it is referred o sila yung king, queen, empress, or emperor, which they hold the highest position when it comes to power and authority within their kingdom or sa kanilang country. One of the key characteristics po of monarch as a supreme ruler is they have the hereditary rule. Usually, napapamana po yung highest position or throne through their bloodlines. So, ipinapasa po yung power and authority, for example, is sa anak ng king or queen or sa mga close relatives nila. So, if you're familiar po sa Queen of United Kingdom, which is si Queen Elizabeth II, noong 2022 namatay po siya and naipasa niya yung power and authority sa kanyang anak. And currently, siya po ang king and monarch ngayon doon sa United Kingdom, si King Charles III. So, since Aristotle time, the forms of government envisioned by different political ideologies are autocracy, oligarchy, and democracy. Since it is report naman po our topic ng aking mga ka-groupmates, is bibigyan ko na lang ng light information about the autocracy, oligarchy, and democracy. So, when we say autocracy po, it is a form of government na kung saan yung political power is in the hand of a single individual lang. So, sa autocracy din po is there is no election compared sa democracy. So, sa autocracy po is centralized power. So, the ruler control over all aspect of governance, including nga po dito yung lawmaking o paggawa ng mga batas,
enforcement, and authority. When we say oligarchy naman po, it is come from two Greek words, which is yung oligon is few, and archo, to rule or to command. Kung sa autocracy po is yung power niya is in the hands of a single individual. Pagdating naman po sa oligarchy, ito sa form of government, which is yung power is nasa small group. Karaniwan po yung mga nasa small group na yon or namumuno is sila yung mayayaman, ma-influensya, or yung merong posisyon pagdating sa oligarchy po, nauuna yung personal interest ng mga namumuno rather than sa mga mamamayan. One of the key characteristic nga po ng oligarchy is limited yung power ng mamamayan compare sa democracy. So, focus on elite interest, which is yung policy and decision po sa oligarchy is usually pinapaboran yung may mga antas sa lipunan kaysa sa mga pangkaraniwang mamamayan. Ano nga ba ang autocracy? Ang autocracy ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang power nila o ang kapangyarihan nila ay nasa kamay lang ng isang tao. Ang halimbawa nga ng isang autocracy ay tulad ng mga hari sa France at China na kung saan karaniwang nagmumula ang kapangyarihan nila mula sa mga maharlikang pamilya na kung saan is nagkakamit sila ng kapangyarihan mula sa pamagitan ng paggamit ng isang puwersa. At sabi nga dito, ito ay isang kabaliktaran ng demokrasya na kung saan ang power nila o ang kapangyarihan nila ay nasa kamay ng mga mamamayan. Ang oligarchy. Ang oligarchy ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang power nila o kapangyarihan nila ay nasa kamay na lamang ng ilang piling tao. Halimbawa nga dito ay sa mga tao nagpapatakbo ng pamahalaan para sa kanilang sariling kapanganan at hindi para sa lahat o sa ibang mamamayan. Nabanggit dito si C. Wright Mills. Siya ay isang prominent American sociologist at si Wright Mills ay naniniwala na mga pinakamahalagang desisyon tulad ng tungkol sa war at kapayapaan ay ginagawa ng ilang piniling tao lamang. Kinabibilangan ito ng mga negosyante, mataas na opisyal ng militar at mga pinuno ng politika. Na sa madaling salita, ang oligarchy ay isang sistema na kung saan ang mga mamamayan at makapangyarihan tao ang nagkokontrol sa pamahalaan at ang mga ordinaryong mamamayan ay walang tunay na kapangyarihan. I'm Mardex Luistro. What is democracy? Democracy is a system of government where the power to govern lies with the people. So, sa madaling salita, tayo mismo ang gobyerno. Democracy is ruled by the people. The people have the ultimate say in how they are governed. So, kung ano ang kagustuhan ng nakakarami, so, ito ang masusunod. Election. So, sa pamamagitan ng election, mahahalal natin ang mga karapat-dapat na mamuno upang masolusyonan ang mga problema sa ating bansa. Good morning, everyone. I'm Ms. Gumbita and I'll discuss the function of state. We have a three function of state. The first one is the family. This state has responsible to home protection, ensuring the safety and security of home. The next one is formal education of youth. Family provide education of their children. The next one is public welfare, supporting the need of sick, disabled, and unemployed, and others. The second functions of state is the economic function of this economy. This state has lead over labor capital dispute resolutions to mediating conflict between the workers and the employee. And the next one is control the wage, price, tax, and savings to manage economic factors and to maintain stability. Research and development is so very important to improve our economy. And the last is fringe benefits, so providing additional benefits to worker behind the wage. The last function is church. This state handle the regulation of marriage. So the church establishing rules and procedure for marriage. Next is family planning. Produce the access to family service and moral and spiritual training of youth. So to guide the moral and spiritual development of young people. The next one is provide the relief for the poor. So the church providing assistance to those in poverty. And the last is disposal of debt and others. That's all. Thank you. Government, the foundation of power. Ang sanay sa tungkol sa konsepto ng pamahalaan bilang haligi ng kapangyarihan ay tinatalakay nito ang iba't ibang pananaw sa pananatili ng kapangyarihan ng mga pamahalaan at iba't ibang anyo ng pamahalaan. Ang
Ang otoridad ng pagtatapos ng pamamagitan ay nagbibigay din sa kahalagan ng pag-unawa sa relasyon na ito para sa mamamayan upang makisali sa matalinong talakayan sa politika at tiyakin ang kapangyarihan ay ginagamit ng responsibilidad. Dito naman tayo sa political legitimacy. Dito ay sinasabing ang lehitimong pampubliko ay ang kakayahang ng Estado na mapanatili ang otoridad sa pamamagitan ng matagumpay na pagpapanatili ng karapatan. Ito ay nagbibigay ng katwiran ng mga kilos ng pamahalaan na nagmumula sa isang pamantayan. At ang halaga ng lipunan ay nagpapakita bilang isang pagsang-ayon na sumasalamin sa mga kagustuhan ng individual, pagsang-ayon sa maaaring makamit ng formal, pagboto, pampublikong opinyon sa pamamagitan ng mga paraan ng pagbuo ng pampublikong opinyon. So, for the continuation of political legitimacy, A is voting. Consensus through voting is represented by a majority of 2/3 or 3/4 of all votes. So, familiar naman na tayo sa mga patakaran pagdating sa voting dahil hindi naman na tayo first timer pagdating sa voting. So, sa voting, may mga patakaran na kung saan sinusunod na kung sino yung majority, siya yung tatanghalin or siya yung mananalo sa pagdating sa botohan. And kadalasan, mahalaga na malaman natin yung mga patakaran pagdating sa voting para magkaroon tayo ng knowledge kung ano pa dapat ang dapat iboto, kung sino at kung paano bumoto. And letter B, political counseling. When source of public information are prejudiced and loaded with emotional appeal, political truths and total lines. The electorate tends to seek the opinion of knowledgeable, trustworthy, respected person or group. So, sa political counseling, mahalaga na, lalo na sa mga first-timer na voter, na mahalaga na i-counsel sila or bigyan sila ng kaalaman sa kung paano ang tamang pagboto dahil sa pamamagitan ng political counseling magkakaroon sila ng knowledge kung ano ba dapat ang gawin pagdating sa pagboto, kung paano bumoto, at sa pamamagitan nun, mas magiging matalino sila sa pagboto ng tama. Letter C, the patronage. Consensus attained through patronage involves networking and ingratiating personal favors such as referrals, recommendation, jobs, contract services, and so forth. So, dito sa patronage, ito yung may ihalin tulad sa mga vote buying kung saan may isang politiko na nasa posisyon na kung saan nagbibigay siya ng pabor sa isang tao, public services or trabaho sa isang tao, kapalit ng pagsuporta nito sa kanya sa kampanya. So, yung patronage. And letter D, the last one, molding of public opinion. Public opinion may be based on the gossip, rumor, folk knowledge, superstition, or propaganda. So, sa molding of public opinion, mahalaga na, or malaking impluensya sa mga tao, lalo na sa mass media, yung public opinion nila tungkol sa mga halalan, katulad ng sa social media ngayon na may mga tao na share ng kanilang opinion sa social media na siya namang nababasa ng maraming tao at sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng mga public opinion, nagkakaroon ng knowledge ng ibang tao na paniwalaan yung mga public opinion na ginagawa nila. So, mahalaga maging maingat at maging matalino sa pagbibigay ng public opinion pagdating sa election. Yun lang. Let's talk about authority. When we say authority is the legitimate and accepted use of power in a society. When we say legitimate, it is conforming to the rules or law. It is lawful, ibig sabihin. And accepted use of power in a society. So, kapag ka ang authority ay sobra-sobra ang paggamit ng power at hindi na maganda sa paningin ng society, hindi na authority ang tawag doon. Also, authority, it allows individual or institution to make decisions. Magdesisyon, magbigay ng mga orders and magpasunod. And also, authority is recognized as rightful, meaning people accept it as just. When we say just, people accept it as moral. And they accept it as, tinitingnan nito as necessary for maintaining order and stability.
There are types of authority according to Max Weber's classification. The first is traditional authority, second is legal rational authority, and the third is charismatic authority. When we say traditional authority according to Max Weber, it is based on customs, traditions, and long-term standing practices, and power is often inherited or passed down through generations. One of the famous example of this is the old traditions of monarchy in UK. Monarchies like the British royal family. King Charles III holds authority because of centuries-old tradition of monarchy in UK. Another example here in the Philippines naman, the indigenous tribal leaders, datu, sultans, and chieftains among indigenous communities. Example, Luma, Diguru, Tausug. Leadership is often passed down through family lines or chosen based on customs. Sultans in Mindanao like Sultanate of Sulu still hold cultural authority over local communities. In barangay system naman, noong unang panahon, in pre-colonial Philippines, the datu led the barangay and leadership was inherited or passed to a trusted member of community. And in a current event naman, mapapansin natin yung traditional authority na yan, itong political dynasty, no? Dynasties. Families like Marcoses, Aquinos, and Duterte continue hold political power due to long-standing family influence, blending traditional and legal authority. The legal authority, madidiscuss natin yan mamaya sa baba. Next, legal rational authority according to sociologist Max Weber. According to Max Weber, it is a type of authority based on a formal system of rules, laws, and procedures. Meaning, yung pagka-authority ng authority na ito ay nakabase sa mga batas, sa mga rules and regulations, and maging yung kanilang mga functions nakabase sa batas. A clear example of legal rational authority is the President of the Republic of the Philippines sa ating bansa. The President holds the power based on 1987 Philippine Constitution. Example nga yan, yung ating Pangulo ngayon, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. His authority as the President is granted through a democratic election process. Sa pamamagitan ng eleksyon, naging President siya. And the election, alam naman natin na may mga procedures dyan na nakasulat sa batas. May mga rules, no? And his power and responsibilities are defined by Constitution and laws of the country. The President enforces laws, implement national policies, and leads the executive branch based on legal procedures. And that's it. Thank you. So, ang charismatic authority ay isang uri ng pamumuno na nakasalalay sa personal charm, influence, o division ng isang leader. Sa halip na sa mga formal na patakaran o tradisyonal. Ang authority po na ito ay batay sa kakayahan ng isang leader na magbigay inspirasyon at makaakit ng mga tagasunod. Kadalasang dahil sa kanilang mga katangian o malakas na personalidad. However, it lacks a stable structure. Dahil walang malinaw na patakaran, qualification o mga sistema ng nakalagay upang gabayan ang mga decision sa pamumuno. Isang pangunahing hamon na charismatic authority ay hindi pa ito mahulaan at maaaring magdulot ng positibo o negatibong pamumuno. Kung mabigo ang leader o mawala ng impluwensya, maaaring bumagsak ang kanilang autoridad. Isang pangunahing hamon ng charismatic authority ay hindi po ito mahulaan at maaaring magdulot ng positibo o negatibong pamumuno. Kung mabigo po ang leader o mawalan ng influensya, maaaring bumagsak ang kanilang autoridad. Maliban na lamang po kung ito ay lilipat sa isang mas structure form tulad ng traditional authority. Ito ay batay sa mga kaugalian at traditional o legal rational authority. Ito naman po ay batay sa mga batas at institution. Sa madaling salita po, ang charismatic authority ay maaaring maging kapangyarihan at nakaka-inspire. Ngunit ito rin ay
hindi matatag at maaaring hindi magtagal maliban kung ito ay magiging mas organisadong sistema.